10 senyales na malapit ng pumanaw ang isang matanda. May mga sandali sa buhay na kahit hindi sinasabi ng bibig ay sumisigaw na ang katawan. Lalo na sa matatanda. Sa isang tingin pa lang, minsan alam mong may malalim na pagbabago sa loob ng kanilang katawan. Isang pagbabago na hindi na lang basta karamdaman, kundi isang tahimik na paghahanda ng katawan para sa nalalapit na pamahinga. Ang pagpanaw ay bahagi ng buhay pero hindi ibig sabihin ay madali itong tanggapin. Lalo na kung hindi natin alam ang mga babala. Dahil ang katotohanan, hindi biglaan ang karamihan sa mga pagpanaw ng matatanda. Hindi ito palaging aksidente. Kadalasan, may mga pahiwatig na ibinibigay ng katawan ilang linggo o buwan bago ito mangyari. Isa sa mga unang senyales ay ang unti-unting paglayo ng matanda sa normal niyang routine. Kung dati ay excited siyang kumain, makipagkwentuhan o manood ng paborito niyang palabas, bigla na lang siyang tumahimik. Hindi ito dahil sa simpleng pagod lang. Madalas, ito ay isang malalim na withdrawal mula sa mundong nakasanayan niya. Parang kusang humihiwalay ang loob niya sa kasalukuyan. Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi palaging depresyon. Minsan, ito ay isang tahimik na pagtanggap. Hindi niya ito sasabihin ng direkta, pero mapapansin mo sa mga kilos. Sa hindi na niya pag-react sa mga bagay na dati niyang pinapansin, sa mga sulyap niyang matagal sa malayo, sa mga buntong hiningang parang may ibig sabihin. Kapag ang isang matanda ay unti-unti nang nagiging parang observer na lang ng buhay, isa itong senyales na may malalim na pagbabagong nagaganap. Minsan rin, makikita mo ito sa pagkain. Kung dati ay may gana pa siyang kumain, bigla na lang mawawala ang interes. Hindi dahil sa sawa o busog, kundi dahil parang hininauina ng kahalaga ang nutrisyon sa pakiramdam niya. Kumakain na lang siya dahil pinipilit, hindi dahil sa kagustuhan. May mga matatanda ring nagsasabi ng ayoko na, hindi lang sa pagkain kundi sa gamot, sa gamutan, o kahit sa mga simpleng bagay. Hindi ito simpleng inis. Madalas, ito ay isang pakiramdam na tapos na siya o sapat na ang kanyang naranasan. Ang pagbabago rin sa tulog ay isang bagay na hindi pwedeng balewalain. May mga seniors na halos ayaw ng matulog sa gabi o may iba naman na tulog na lang ng tulog buong araw. Hindi balansing tulog ay senyales na ang circadian rhythm o natural na body clock ay nagsisimula ng bumaluktot. Ang katawan ng isang taong malapit ng pumanaw ay hindi na sumusunod sa karaniwang pattern ng oras. At kung makikita mo siyang gising sa 10 oras ng gabi, tahimik, nakatingin sa kisame, minsan tila ba nakikipag-usap sa wala. Baka hindi ito hallucination. Minsan ito ay bahagi ng tinatawag na terminal lucidity, kung saan ang isang taong malapit ng pumanaw ay nagkakaroon ng mga sandaling linaw o koneksyon sa bagay na hindi natin maintindihan. May mga pagkakataon ding mapapansin mong bumababa ang temperatura ng kanilang kamay at paa o parang laging malamig ang katawan. Hindi ito dahil sa panahon. Kapag ang dugo ay hindi na umaabot ng maayos sa mga dulo ng katawan, lalo na sa paa at kamay, senyales ito ng humihinang sirkulasyon at isa sa mga huling yugto ng paghina ng mga organ systems. Hindi ito masakit, pero ito ay indikasyon na ang katawan ay unti-unti nang lumilipat sa shutdown mode. Mapapansin din sa balat, kung dati ay normal lang ang kulay, ngayon ay tila ba numutla o may pagka-bluish lalo na sa paligid ng bibig at mga daliri. Ang ganitong pagbabago sa kulay ay maaring senyales ng oxygen deprivation, na ang dugo ay hindi ninanap na nakakadaloy sa mga parte ng katawan. Kasama na rin dito ang unti-unting pagbaba ng blood pressure, pagbabago sa pulso. Minsan mabilis, minsan mahina, minsan parang nawawala sa pattern. Ang mata ng isang taong malapit ng pumanaw ay iba ang kinang. Hindi ito basta malabo lang dahil sa katarata. Mapapansin mong tila ba nawawala na ang spark. Parang malayo na ang tingin, hindi sa harap kundi sa kung anong bagay na hindi natin nakikita. Maraming ulit, ang mga matatandang nasa ganitong yugto ay biglang magkukuwento ng mga panaginip kung saan may lumalapit na mga kaanak na matagal nang yumao o may tinig silang naririnig. Sa pananaw ng siyensya, ito ay bahagi ng neurochemical changes sa utak. Pero sa pananampalataya, ito ay maaaring bahagi ng paglipat, hindi ng sakit, kundi ng kaluluwa. Hindi natin sinasabing ang bawat senyales ay tiyak na hudyat ng pagpanaw. Pero mahalaga ang pagbabantay. Dahil kadalasan, ang mga hindi natin pinapansin ay siya palang huling mga salita ng katawan. At kapag nakita natin ang mga palatandaan ito, hindi ito panahon para matakot, kundi panahon para maging mas naroroon. Para mas madalas na hawakan ang kamay, damayan ang damdamin, iparamdam ang pagmamahal, at higit sa lahat,
manalangin ng mas madalas. Ang isa pang senyales na hindi madalas pinapansin ay ang biglaang paglakas o pagbalik ng dating energy. Pero hindi ito magandang balita tulad ng inaakala ng marami. Tinatawag ito minsan sa palliative care na the final rally. Bigla na lang, ang isang matandang ilang araw na nakahiga, walang ganang kumain o magsalita, ay bigla na lang babangon, kakain ng marami, tatawa, makikipagkwentuhan at parang bumalik ang dating sigla. Akala ng pamilya gumagaling na. Pero sa maraming kaso, ito ay huling yugto ng clarity at calm bago tuluyang humina ang lahat ng sistema ng katawan. Sa medical explanation, ito ay maaring epekto ng surge ng endorphins o dopamine bilang huling chemical response ng utak na minsan ay may kasamang kakaibang sense of peace. Ngunit sa pananaw ng pamilya at pananampalataya, minsan ito ang oras na ibinibigay ng Diyos para makapagpaalam, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng presensya. Kaya kapag nakita mong bumalik ang ngiti at energy ng isang matanda na ilang araw na ring tila wala sa sarili, huwag mo itong sayanin. Hindi ito oras para magsaya ng sobra. Ito ang oras para humawak ng kamay, magsabi ng mahal kita, at pakinggan ang bawat kwento na gusto pa niyang sabihin, dahil baka ito na ang huli. Mapapansin mo rin na ang mga paghinga ay nagbabago. May mga pagkakataong humihinga sila ng malalim, tapos biglang matagal na katahimikan bago huminga ulit. Ang pattern na ito ay tinatawag na Cheyne-Stokes respiration, isang class ng abnormal breathing na madalas nangyayari sa mga taong malapit ng pumanaw. Parang may agwat ang bawat hinga. Sa mga nakikinig, ito ay tila nakakatakot. Pero sa taong humihinga ng ganito, kadalasan ay hindi na siya conscious sa kakaibang pattern ng hininga niya. Isa pang bagay na madalas hindi napapansin ng pamilya ay ang pagkalito. Confusion na minsan ay tumataas lalo sa gabi. Tinatawag itong sundowning, kung saan ang matanda ay biglang nagiging disoriented, nalilito kung nasaan siya o hindi na kilala ang mga tao sa paligid niya. Maaring ito ay bunga ng demensya, pero kapag ito ay mas lumalala habang humihina ang katawan, indikasyon ito na ang utak ay unti-unti nang naglalakbay palayo sa realidad. May mga matatanda ring nagsisimulang magsabi ng mga bagay na may doble ang kahulugan. Tulad ng uwi na ako kahit nasa bahay lang naman o nandyan na sila kahit wala ka nakikita. Minsan, bibigyan ka pa ng huling habilin o may ipapaalala siya na hindi mo inaasahan. Huwag mong baliwalain. Sa kanya, malinaw ang mga salitang iyon. Sa atin, minsan parang kalituhan. Pero ang totoo, ang mga huling araw ng isang tao ay madalas puno ng mensaheng kailangang pakinggan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga maiiwan. Kapag napapansin mo na rin na hindi na siya tumutugon gaya ng dati, kahit kising pa, pero tila wala na sa kasalukuyan, huwag mong pilitin. Kahit hindi siya sumasagot, nakikinig pa rin ang puso. Sa mga panahong iyon, ang pinakamahalaga ay ang presensya. Hindi mo kailangang magtanaw. Minsan sapat na ang simpleng hawak, ang mahinang dasal sa tabi niya, at ang pagiging andyan. Huwag kang mahiyang lumuha sa tabi niya. Hindi ito pagpapakita ng kahinaan. Ito ay patunay na mahalaga ang koneksyon ninyo hanggang sa dulo. Ang ilang matatanda rin ay nagsisimulang makaramdam ng kakaibang init o lamig kahit wala naman sa paligid. Minsan sasabihin nilang may nakikita sila sa isang sulok o may nararamdamang liwanag kahit gabi. Sa pananaw ng medisina, ito ay maaring neurological. Pero sa pananampalataya, ito ay maaring espiritual. Mga bagay na hindi naabot ng siyensya pero abot ng pananalig. Kaya kapag dumating na sa punto na ang katawan ay halos ayaw ng gumalaw, ang paningin ay nakatuon sa malayo at ang mga salitang binibigkas ay unti-unti nang maging mahina o hindi na malinaw. Huwag kang matakot. Sa halip, yakapin mo ang sandali. Dahil minsan, ang katahimikan na iyon ay ang pinakamalalim na panalangin ng isang pusong paalis na. Hindi kailangan ng bonggang sermon o emotional na eksena. Minsan sapat na ang simpleng panalangin, ang pag-awit ng paborito niyang himno o ang pagbanggit ng pangalan ng mga mahal niya habang ikaw ay naroroon. At sa bawat hakbang ng paghina ng kanyang katawan, laging tandaan, hindi siya nag-iisa at hindi rin ikaw nag-iisa. Dahil sa bawat paghina, may Diyos na kasamang humahawak sa inyong dalawa. Sa mga sandaling ang isang matanda ay tila naglalakbay na sa pagitan ng mundong ito at ng kabilang buhay, isang bagay ang kadalasang nananatili, ang kanyang damdamin. Maaring ang isip ay nalilito na, ang katawan ay nanghihina, pero ang puso ay mulat pa rin sa pagmamahal. Kaya't huwag tayong mawalan ng loob kapag tila hindi na siya sumasagot o bumabanggit ng pangalan. Maaring ang puso niya ay tahimik na lumuluha,
Nakikinig sa bawat tinig ng kanyang mahal sa buhay. Kaya nga napakahalaga ng mga sandaling iyon. Hindi lang ito paghihintay ng katapusan, kundi pag-aalay ng huling yakap, huling pag-ibig, at huling panalangin. Ang mga salita natin sa huling yugto ay hindi nasasayang. Kahit ang mga matang hindi na makatingin, ang tenga ay maaring napaparinig pa rin ng dasal na inuukit natin para sa kanila. Kaya sa halip na pigilin ang damdamin, hayaan mong bumigkas ang puso. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, pasalamatan mo siya, patawarin, o humingi ng tawad. Lahat ng ito ay may halaga kahit sa katahimikan ng huling sandali. Minsan rin mapapansin mong parang hinihintay niya ang isang tao. Ang mga matatanda, lalo na ang malapit na sa katapusan, ay madalas na nagiging tahimik sa loob. Pero may tila hinahanap, may inaantay. Isang anak na hindi pa dumarating, isang kapatid na gustong makausap, o minsan ang paborito niyang apo. Kapag naramdaman mong tila hindi siya mapakali, minsan hindi ito dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil may loose end pa siyang gustong maayos. Kaya kung kaya pang tumawag ng kahit isang taong mahalaga sa kanya, gawin mo. Minsan ang isang simpleng pagdating ng taong iyon ay sapat para siya'y makalaya ng payapa. Sa espiritual na aspeto, marami sa mga matatanda ay lumalalim palalo ang pananampalataya habang lumalapit ang huling sandali. May mga ayaw ng pag-usapan ng sakit, kundi ang Diyos. Ayaw na nilang alalahanin ang katawan, kundi ang kaluluwa. Minsan makikita mong tangan-tangan na niyang rosaryo, tahimik na nakatitig sa krus o pabulong na umaawit ng lumang himno. Huwag mong pigilan ito. Hayaan mong magsalita ang pananampalataya niya. Dahil sa dulo, ito ang kanyang sandalan. Hindi gamot, hindi makina, kundi ang paniniwala na may buhay pa sa kabilang dulo ng mundong ito. Isa rin sa mga napapansin sa mga matatandang nasa ganitong yugto ay ang paglabas ng mga alaala. Minsan bigla nilang naalala ang kanilang kabataan, ang kanilang unang pag-ibig o ang mga pangarap na minsan binitawan. Sa halip na itama o pigilan ang kwento nila, pakinggan mo. Dahil sa ganitong paraan, ang puso nila ay bumabalik sa mga alaala kung saan sila ay masaya, buo, at may pag-asa. Ito ay uri ng emotional release, isang paraan ng puso para isara ang libro ng kanyang buhay, pahina sa pahina, hindi biglaan. At kung dumating ang panahon na halos hindi na siya kumakain, hindi na umiinom, at tila unti-unti nang bumibitiw, huwag mo siyang pilitin. Alam ng katawan kung kailan ito titigil. Hindi ito kawalan ng pag-asa, kundi isang natural na proseso. At sa halip na mag-panic, alalahanin mong mas kailangan niya ngayon ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Hindi natin layunin na habaan ang buhay kung ang bawat segundo ay puno ng takot o hirap. Ang pinakamahalagang regalo na may bibigay natin ay dignidad, pag-unawa at tahimik na pagmamahal. Ang hangin sa paligid ay nagiging mas mabigat, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng damdaming dala ng bawat miyembro ng pamilya. Lalo na kung isa lamang sa kanila ang tunay na handa. Pero tandaan, sa mga huling sandali, ang mahalagang tanong ay hindi kung gaano katagal pa, kundi kung anong klaseng presensya ang may bibigay natin habang andyan pa siya. Kapag may takot ka, ilapit mo rin ang sarili mo sa Diyos. Sa bawat paghina ng mahal mo sa buhay, huminga ka rin ng malalim at manalangin. Hindi ito paghiwalay, kundi paghahanda. At kahit mahirap tanggapin, may kagandahan sa sandaling ito. Dahil dito mo mararamdaman ang lalim ng koneksyon, ang halaga ng bawat salita at ang katotohanan ang buhay ay may simula at may marangal ding dulo. Hindi ito pagtatapos, ito ay pag-uwi. Sa huling bahagi ng buhay ng isang matanda, minsan mapapansin mong tahimik na lang siya, nakatingin sa malayo o tila hindi na interesado sa mga bagay sa paligid niya. Pero kung titignan mong mabuti, hindi ito kawalan ng interes, kundi isang tahimik na paghahanda. Hindi na siya naghahanap ng telebisyon, hindi na siya nagtatanong tungkol sa paboritong pagkain at hindi na rin siya sumasali sa mga usapan sa paligid. Pero sa puso niya isa lang ang nais, katahimikan, kapayapaan at ang presensya ng mga mahal niya sa buhay. Ang katawan ay unti-unting bumibitaw. Ang balat ay maaring mamutla, ang mga kamay ay lumalamig, ang mga kuko ay nagiging kulay asul at ang tibok ng puso ay hindi na regular. Sa larangan ng medisina, ito ay mga hudyat na ang blood circulation ay bumabagal. Isang natural na senyales na ang katawan ay humihinto sa normal na operasyon. Hindi ito dahilan para matakot, kundi paalala na ang panahon ng pamamaalam ay narito na. Kapag nararamdaman mong malapit na ang wakas, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagsalba, kundi ang pagyakap. Hindi mo kailangan gawing komplikado ang sandali. Hindi mo kailangan ng mahahabang sermon. Minsan sapat ng isang dasal,
isang hawak sa kamay, isang simpleng mahal ka namin. Dahil sa mga panahong iyon, ang bawat salita ay may bigat, ang bawat sandali ay mahalaga. May mga pagkakataon na ang mismong matanda ang magsasabi, handa na ako. At kapag narinig mo ito, huwag mong kontrahin. Hindi ibig sabihin na sumuko siya. Ibig sabihin ito, tinanggap na niya. Tinanggap niya na may mas magandang tahanan na naghihintay sa kanya. Hindi gawa sa bato at semento, kundi tahanan sa piling ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagiging pinakamalakas sa ganitong mga sandali. May mga oras na walang makapagpapaliwanag sa bigat na nararamdaman sa loob ng puso mo, kahit ng doktor, ng gamot, o kahit ng sarili mong isip. Pero sa pananampalataya, nagkaroon ka ng lakas na humawak sa isang katotohanan. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa huling hininga. Sa halip, ito ay pagpapatuloy sa mas mapayapa at mas masaganang buhay na wala ng sakit, luha, o paghihirap. Kaya kapag dumating ang sandaling tumigil na ang kanyang paghinga, huwag mong isiping nawala siya. Dahil ang taong minahal mo, ang taong kasama mong tumawa, umiyak, nagmahal, ay hindi kailanman nawawala. Siya ay nabubuhay sa alaala sa ugali mong nakuha mula sa kanya, sa panalangin niyang lagi mong dala, at sa pagmamahal niyang hindi kailanman mawawala sa puso mo. Minsan mahirap tanggapin ang pagkawala. Lalo na kung araw-araw mong kasama o siya ang gumabay sa iyo habang lumalaki ka. Pero tandaan mo, ang isang buhay na nabuhay ng may kabuluhan, na nagmahal, nagpakumbaba at nanampalataya, ay isang buhay na hindi kailanman nauubos. Kahit pumanaw ang katawan, ang alaala at pagmamahal ay nananatiling buhay. At para sa mga matatandang lumisan na, at para sa mga malapit ng lumisan, nais namin ipaabot ang taos-pusong respeto, panalangin at pagyakap sa inyo. Hindi kayo nag-iisa. At sa bawat sandali ng inyong buhay, hanggang sa huling hininga, kasama ninyo ang Diyos. Kung meron kang minamahal na nasa ganitong kalagayan, o kung ikaw mismo ay senior na at nararamdaman mo ang unti-unting pagbabago sa katawan mo, huwag kang matakot. Mas pinatibay ka ng panahon, mas pinayapa ka ng pananampalataya, at mas pinasagana ka ng pagmamahal ng iyong pamilya. Kung may natitirang araw man, gawin mo ito makaulugan. Kung may natitira pang pagkakataon, patawarin mo ang dapat patawarin. Mahalin mo ang dapat mahalin, at magpasalamat ka sa Diyos. Sa lahat ng biyaya, sa lahat ng aral, at sa lahat ng taong nagpatibay sa iyo. Ang senyales ng pagpanaw ay hindi dapat ikatakot. Ito ay dapat yakapin ng may dignidad, pananampalataya, at pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.